Sa mga balitang pambansa, nababahala ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagpasok ng Russian attack submarine sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Huwebes nung nakaraang linggo nang mamataan ng submarine na agad namang binuntutan ng warship ng Philippine Navy. Ayon sa National Security Council, niradyohan naman nila ang submarine at nagpaliwanag ito na dumadaan lamang galing sa isang military exercise sa Malaysia. Naghintay lamang daw ito na gumandang panahon kaya lumutang muna at nagpaalam din sa Navy nang umalis pabalik sa Russia. Ayon sa NSC, wala namang nilabag ang Russia sa pagdaan ng submarine dahil bahagi lamang ito ng freedom of navigation. May agam-agam naman ang isang mambabata sa inihanging impeachment complaint ng ilang grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni House Good Government Committee Chair Joel Chua na wala sa timing ang paghahain ng impeachment complaint dahil magiging abala ng mga kongresista sa pangangampanya sa halalan. Bagamat aminado si Chua na may sapat na basihan ang pagpapa-impeach sa vice-presidente. Posible raw magkaroon ng isang taong impeachment ban laban sa vice kung bigo itong makausad sa Senado. Nakalagay po sa ating batas na ang impeachment dapat isang beses lang sa isang taon. Tingin ko medyo magiging problema rin po yan pag ito po hindi matapos. Yan po ang tinig ni House Good Government Committee Chair Joel Chua. Samantala, tinatayang aabot naman sa 20,000 pang foreign POGO workers ang aalis na po sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ayon po sa Bureau of Immigration, sa December 31 na nga ang deadline sa pagpapasara sa mga POGO dito sa Pilipinas. Kaya may halos isang buwan na lamang ang mga foreign nationals para sumunod sa POGO ban. Base po sa datos ng BI, nasa higit 21,000 na mga dayuhan ang nakapagpa-downgrade ng kanilang working visa para maging temporary visitors visa. Habang nasa higit 12,000 visa naman ang pinakansela na ng immigration dahil hindi kusang nagpa-downgrade ang mga ito.